Hey guys, I'm Joyce. Welcome to Joyceful Life Family Diaries. Join me as I share our family moments, mommy adventure, and touch of beauty and real life here in Oman. Because every day can be joyful when shared with love. As usual, sa ilang days na namin dito sa Oman, maaga talaga nagigising si Zoe. So ayan, napapakain ng maaga ang mami nyo. At nag-tiktok pa nga ang mag-ina. Pero yung version namin is parang matakaw lang. Hindi parang matakaw talaga. Pagdating ko dito sa Oman ay nagkalkal ulit ako ng mga gamit namin dito. So ayan, nakita ko ang dami-daming dolls ni Zoe, which is nakalimutan ko talaga na meron siya nito. Sa sobrang tuwa ko, nakipaglaro na nga ako sa kanya. At syempre, mommy duties, kailangan na natin magluto. Ito yung talong na napaka-favorite ko. Dati hindi ko to favorite, pero may nagsabi sa akin na masarap daw ito, lasang manok. So, ewan ko ba kung sa sobrang gutom ko lang nung time na yun. Kaya napakain ako nito. At in fairness, lasa siyang manok. Try nyo guys. Eme. So, ayan, ako lang nagbe-video sa sarili ko. Kaya mo yan, te. Kahit pasuka-suka, kaya mo yan. Kahapon, habang nasa grocery store kami, nakita ng asawa ko na magagandang ngiti. So, sabi niya, kumuha kami ng apat. Ayan, hirap na hirap talaga akong hatiin niya. Alam niyo guys, similar ng mga anak ko. Ewan ko ba, parang humina na yung mga kamay ko. As in, ayan o. As in, parang, ewan ko ba, hindi ko na siya kayang hiwain. Or hindi ko ba, ayan. Basta, hirap na hirap ako dyan. Kinakaya ko lang talaga. Kaya kung nandito yung asawa ko, for sure siya yung pinag-get ko niyan. Pero syempre, kailangan niya magtrabaho for us. At kailangan ko rin kaya nandito sa bahay. Parang mali ata yung term ko. Pero hayaan niya na, hirap na hirap na akong mag-voice over habang talaga itong anak ko. At ayun, ang ingay-ingay pa niya. Hinahanap niya lagi si mama. Nasa Pilipinas kasi kami, palaging si mama yung naiiwan ko dito sa bata. Lalo na kapag may mga activities sa school or kailangan ko sunduin si Zoe. Kung may gagawin ako, kasi ang hirap pag may bit-bit kang bata. Tapos lalo na, mayroon akong scoliosis. Hindi ako masyadong matagal pwedeng magbuhat kay Adam. At ito na nga, may bata nang iniiyak at yung ate niya, ito na favorite na favorite ang watermelon. Hindi makapag-antay na, ako na lang ang kumuha. At ito, sinunod ko na nga ang isda. Kahit everyday siguro kaming mag-isda, naku, hindi talaga magsasawa yung mga anak ko. Lalong-lalo na si Ada. Pag tinatanong mo siya kung anong ulam mo, sasabihin niya fish or isda. Kahit nga manok ang ulam namin, sasabihin niya isda. Diba guys, nakaya ko siya. Pwede talaga akong marunong mag-video, pero wala akong choice. Hindi ako yung gagawa doon. Lagi na itong gagawa nito. And, hindi lang maganda talaga sa akin. So, mainitin ako. Kaya minsan, niliwan ko na muna siya. Tapos, tinatawag ko na siya. Tapos, after 2 minutes, ayun, pinabaliktad ko. So, ayan na nga, hindi ko na siya maaway. Talagang fish na siya ng fish dyan. And, kailangan ko siyang kargahin. Kasi iyak na iyak. So, kahit bigat na bigat ako, okay lang. Napakakit naman ng batang ito. Nakakagigil. Ang sarap kagatin. Kung pwede nga lang papakin kita eh. At ayan na, luto na. Pasensya, naka-landscape. Dito ka. Ito na fish. Wala ka pa pala yung diaper. Ayan nga, nakalimutan ko. Wala pa pala siyang diaper. Kaya naipit tuloy yung pat niya dyan sa butas-butas na chair. Paano kasi bago yung kumain, nagpupo pa talaga siya. Minsan talaga mahirap maging ina, pero syempre nai-enjoy mo naman, lalo na pag ganito ka-cute yung mga batang inaalagaan mo, diba? Iba pa rin kasi talaga pag yung pagmamahal ng ina. Kaya kahit napapagod tayo, talagang masaya naman tayo sa ginagawa natin at the end of the day. Satisfying lang talaga pag nakikita mong lumalaki sila ng malusog. Kasi at least alam mo sa sarili mo na ginagawa mo naman yung responsibility mo bilang nanay nila. Hindi man tayo perfecto, at least mapaparamdam natin sa mga anak natin kung gano'n natin sila kamahal. Ayan, tapos ko na silang paliguan. That's it for today. Thank you so much.